Hi, what's up mga kaaraw? Nandito ako sa aming site. At dahil nga parating na ang bagyo ay wala kaming pasok at kinansil ang aming pasok dahil ang ginagawa namin ngayon ay nagpupurma para doon sa darating na concreting ng aming trabaho kaaraw. At dahil nga wala kaming pasok ay naisipan kong kumuha ulit ng pwedeng gulayin o kaya pwedeng pangpulutan mamaya. Kaya tramahan nyo ako mga kaaraw, tara. Okay, dito tayo kukuha ng pwede nating ulamin o kaya ipulutan. Ito ay isang maliit na ilog dito sa pinagtatrabaho namin kaaraw. Kaaraw dito tayo pupunta sa kabila kasi para makarami tayo at may pangpulutan mamaya. Okay, shout out dun sa aking kasama, nandun nakapula. Nangunguha na naman ng gagamba para mamaya. Lulusong na ako dito sa tubig mga kaaraw. Oops, mababasa pala tong cellphone ko. Ibababa ko mga kaaraw. Okay mga kaaraw, tapos na akong kumuha ng aking sinasabing bisukol kaaraw. Yung mga taga-probinsya sigurado alam nito. Mga nagtatanong kaaraw, ito yung nakuha kong bisukol kaaraw. Ito yung sinasabi nilang native. Ang kulay nito ay itim kaaraw. Ito yung hindi nakikita basta-basta sa bukid dahil kunti na ang nakikita ngayon sa bukid ng ganito. Ang nakikita na din na bisukol ay yung talagang piste. Okay? Tamang tama na to para mamaya mga kaaraw may pangpulutan na tayo. Lulutuin natin ito sa adobo. Okay, ito iluto, kailangan muna nating ipabuhay para matanggal yung kanyang mga kinain. Kaya kailangan ko munang ilagay sa tubig habang wala pang time o wala pa yung aming sundo. At mamaya pag uwi ko dun sa bahay ay lulutuin natin ng adobo. Okay, tamang tama na naman pang ulam o kaya pang pulutan. Agay! After 2 days ay pinakuluan ko na ang aking pinabuhay na bisukol nang sa ganon ay hindi naman ito mahirap kunin mamaya sa shell kaaraw. At syempre para masungkit natin yung laman doon sa shell ay kailangan natin kumuha ng isang stick na may tulis para matusok at makuha natin yung nasa ilalim na laman ng shell kaaraw. At sa parting ulo lang pala ang kukunin natin doon sa bisukol kaaraw. At nung natapos kong kunin lahat ng laman sa shell ay hinugasan ko na ito para ito ay maluto na kaaraw. Nang sa ganon ay maipatikim ko naman ito sa aking mga pamangkin kaaraw. At syempre hindi ko to sasabihin na bisukol kaaraw dahil pag sinabi kong bisukol ay hindi nila kakainin kaaraw. At sa oras na yan kaaraw ay magigisa na ako sa aking mahiwagang lutuan kaaraw. Syempre inuna kong nilagay yung luya kaaraw para matanggal yung lansa ng ating bisukol kaaraw. Pangalawa naman ay ang bidabidang sibuyas kaaraw. At syempre hindi mawawala yung sili kaaraw para may kunting sipa kaaraw. 3 piraso lang pala yan kaaraw para hindi masyadong maanghang lalo na pag kinain ng aking mga pamangkin kaaraw. At syempre nung naigisa ko na lahat ng aking mga pampalasa ay nilagay ko na yung bisukol kaaraw.
At syempre pagkatapos nating ilagay ang ating bisukol kaaro ay gigisahin natin ito ng 15 minutes nang sa ganon ay manuot yung lasa ng ating mga pangpalasa kaaro. At syempre papatuyuin natin ito kaaro. Ang luto ko pala dito kaaro ay ang adobong pakuktot na bisukol kaaro dahil masarap itong pangpulutan o kaya pang ulam kaaro. At sigurado maraming relate na manginginom dito kaaro lalo pag low budget kaaro. Agay! Mga kaaro, tignan natin yung ginigisa kong bisukol. Yan. Wala na siyang sabaw mga kaaro. Medyo papakrispin pa natin to mga kaaro. At papatikman natin sa aking mga maarting pamangkin. Kaaro, okay na to. Patitikman ko sa aking mga pamangkin kaaro. Tabi dyan. Sige. Nutok yakin. Tabi dyan. Mama. Aga sa aga. Hindi. Pag-video niya. Hindi. Pero atay. Limang mata. Namiyot pa ko na. Hindi pag masarap talaga masarap. Nay, masarap. Masarap. Masarap ka.